pakiramdam ko ngayon parang sobrang bilis ng 125 para sa motor ko ngayon. Kasi dati 120, 125 parang sobrang chill ng pakiramdam. Ngayon iba yung pakiramdam. Parang siguro parang 140, parang ganun. Seryoso. Mostly naman ako tumitingin dito sa sa speed. Kahit mag-shifting ako, hindi ako tumitingin sa RPM. Pakiramdaman lang lahat yung ginagawa ko pag nag-ride. Morning guys, today is Sunday and mag-ride tayo sa DSB. Dahil nag-tune tayo ng motor natin, ngayon natin masusubukan. So, adding some information about sa ginawang tune sa motor natin. Ginawa sa motor natin is additional 3% power increase. Actually, wala ka talaga masyadong mararamdaman na sobrang lakas na nangyari sa motor. Pero merong pagbabago. Like, mas smooth na yung engine niya, mas responsive na yung throttle niya. And nakita ko dun sa computer kagabi, yung ginagawa is parang ano ba yun? Parang yung mga lean part na sa motor or mga ganun, parang in-enhance. Wala na siyang mga dead spot. Very smooth na yung RPM niya going up. And actually, hindi ko naman siya matatry talaga kasi nasa city tayo nag-try kagabi. Kaya ngayon, aakyat tayo ng DSB para at least ma-experience talaga natin yung pagbabago sa motor natin or ginawang tune. Ayan, sa dami naman nagtatanong dati kung naka-tune yung MT-07 ko. Yes, naka-tune na ngayon. Pero dati, hindi talaga siya naka-tune. So mga nagtatanong, I'll give you some more information mamaya about sa experience natin sa ginawa natin sa motor natin. May mga nag-PPM sa akin, nagtatanong sa Facebook, ilan yung nadagdag sa horsepower at sa torque. Actually, hindi masasabi kung ano yung tama talaga kasi sa dyno talaga malalaman yon. And kaya din konti-konti lang din yung dinadagdag natin na percentage na increase natin kasi wala tayong dyno pa dito sa Garage Monkey. Sa computation lang naman, mga 2.25 horsepower yung nadagdag sa motor natin ngayon. So yun lang, sobrang konti lang talaga. Pero nararamdaman mo naman, mas smooth na talaga yung takbo ng motor natin. And pag nasatisfied ako mamaya, okay na sa akin yun. Hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas talaga lang sa motor. So, I think, bababa muna ako and I'll check kung meron ako mapag-breakfastan. And actually, it's already 5 AM pa lang ng umaga. Hindi talaga ako makatulog sa room ko. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro, hindi ko na ikikwento sa inyo kung bakit. Basta yun lang. And bababa muna tayo. Guys, so nakatulog ako, grabe. Woo! Pupunta tayo sa bahay nila Fred. So yung problema, hindi ko alam papunta and hindi sila nakapag-send ng location. Nagbigay lang sila sa akin ng instruction, pero hopefully matunto natin. Turn right tayo dito. So yung kasama natin, Mayari Squad, Yamaha R1 and S1000 RR. So ayan, kasama natin yung R1 kahapon na tune din yan. And I think 2% lang yung yung dinagdag sa power niyan. Pero syempre, dahil R1 siya, malakas na siya talaga and mas mararamdaman mo talaga yung yung changes. Dito na tayo sa dito sa Mountain View. Yeah. So yun lang, hindi talaga natin matatry yung motor natin. Nag-enjoy naman tayo kahit papaano sa konting twisties. Actually sobrang tagal natin hindi nakakapag-ride na, ngayon na lang ulit. Yung mga pag-auto no motor nyo, wala po. Gani.
so andito na nga tayo sa Mountain View. Actually ako nag-breakfast na. Mga pagkain dito guys. Te ano to te? Kasaba, sige nga. Sticky rice na ginaluto sa brown sugar. Oo, alupi. Lain mo ng sakot. Try natin daw itong ano, R1. First time ko magdadrive ng R1 guys. Actually drive ko to kasi hindi ako nag-record. So bagong tune to yung ano na to, yung R1 na to. 1 down, 5 up, 1 up, 1 up, 5 down. Puro down, 1 up, 5 down. Parang ramdam ko talaga yung ano, yung Yamaha bike talaga pa din. Kumbaga yung characteristic ng isang Yamaha bike, ramdam talaga. Ang hirap lang mag U-turn nito men. Ahulin ako ng baka oh. Let's go. Okay. Antayin natin sila kasi hindi ko kabisado kung saan nga. Nakalimutan ko na. Balikan natin. Baka lumampas ako. Tingnan mo. Kuya Lito oh, sila ni Carl. Kala ko. Kuya Lito kasi Carl. Saan? Kayo pala nakatambay kanina. Kayo pala nakatambay dito. Ha? Oo. Pero hindi naman na-try kasi basa. Oo. Pero okay talaga. May dagdag talaga, may dagdag. Okay.
of the review natin, masasabi ko talaga na sobrang ngayon ko lang naramdaman na malakas na yung motor. Kasi kanina maulan, halos di mo talaga magagamit kasi napakadelikado naman. So ngayon talaga sinramdam ko na, and mataas na ngayon yung RPM limit ko. Para sa akin okay na rin yung power ng motor ngayon. Pero masasabi ko na napakasulit talaga ng ng remap na ginawa sa motor ko. Dati kasi alam ko nasa 5,000 RPM. Pagdating dyan, parang pigil na pigil power, parang pinipigilan na umakyat yung RPM. So yung kailangan kong gawin, kailangan kong magbigay pa ng mas madaming gas para umakyat yung RPM niya. So ngayon yung nangyayari, parang hindi na siya pigil, sumasabay na siya sa RPM ko. Parang bigyan ko na ng sample parang ganyan, 5,000, parang ang bilis lang agad umakyat. Yan, parang ganun lang, simple na lang. Yun yung natutuwa ako dun. Parang sobrang gaan ng motor ko lalo, no, sa pakiramdam. Parang hindi na siya hirap, and parang mas nakakahinga na siya ng mabuti. Parang ganun yung pakiramdam. Dati parang laging hingal. Yun. And mula kanina hanggang 4th gear na talaga ako, kasi hindi ko na maubos yung 4th gear. Yung manubela ko parang magwawabol na ulit. Grabe yung motor ko ngayon, guys. 2nd gear, nagwiwili siya na walang clutch up, as in biglang throttle lang talaga. Grabe. Kasi kanina trinay ko, tapos yun umaangat. Mahirap na ngayon kasi madami ng mga sasakyan. Umuulan na dito, basa na yung kalsada ulit. Silong muna. Ha? Punta tayo. Alright guys, so andito na ulit tayo sa Monkey Garage. And ayun na nga, yung napansin ko kanina sa motor ko is yung torque niya, halos hindi ko talaga nararamdaman na may pinagkaiba. Pero yung top niya, mid-range to top, malakas talaga yung power. Kaya napag-usapan namin ngayon ni Lawrence, ayan, siya yung nagmamap dito sa Garage Monkey, na ganun nga talaga pala yung ginawa niya. Kaya yun yung naramdaman ko. So ngayon, yung gagawin namin, mag-a-add kami ng konting power sa baba para mas maramdaman yung torque. Kaya ginagawa niya na ngayon yung map na gusto ko para sa motor. So ilang percent nga yung gagawin natin sa low RPM, mga ganun? Nung first tune ko, ginawa ko lang kasi yung mga 2% kasi yung mga increase ko dun sa power mo. And then 5% dun sa top. So sa ngayon, ginawa ko ngayon siyang 4% on mid. And then as is tayo sa top. So yun lang, increase na tayo sa within low to mid na power. Sabi niya, yung may mga motor ng MT-07 tulad ng sa akin, and kung gusto niyo yung ganong style ng map, pwede yung gayahin or i-copy talaga kung ano yung map na ginawa sa motor ko. Sobrang dali. And alam niyo na kung ano yung map na pinapagawa ko ngayon sa kanya. Natapos na ni Lawrence ayusin yung settings na gusto ko para sa bike ko. Pag MT-07 tayo, ganyan lang. Puan lang. Tatanggalin mo. Asaksak niya yung Alien Tech. So lalagyan nila ng power supply para nga yung battery. Safety yung walang interruption sa tawag ito yung power. So pag nag-tune, dapat ganun. So alam niyo na guys. Pala guys, habang nag-delete or nag-change ng map, ganyan yung lumalabas. May error. Tapos hindi ko alam kung high. Ganyan. Ganyan yung lumalabas. Ayan, tapos na ang ating tune 2. And I think okay na to. Responsive, no? Dahil tapos na yung MT-07 natin, yung next na i-tune, itong Fireblade ng tropa natin, si Joram. Ilang gabi na ba siya hindi makatulog dahil sa motor niya? 3 days bro. 3 days na, ayan. Ito na. I-tune na. Shoutout sa iyo, bro. Alright, good morning guys. So, pauwi na tayo ng Rojas. Ayan, kagabi pala, hindi ko na kayo nabigyan ng update about sa ginawa natin na tune or update dito sa motor. So mamaya, may chance pa tayo na makapagbiyahe, 'di ba? After natin bumaba ng barko mamaya. And makikipagkwentuhan pa ako sa inyo kung ano yung feeling ko ngayon dito sa motor natin, and kung ano yung mga changes sa ginawang tune using the Alien Tech tuning software. Alright, so sasakay tayo ng ibang barko guys. Okay bro, thank you so much. Ha? Okay, oo. Nakatakot naman to Yung sasakyan kong barko andito pa, di pa nakakaalis.
gusto ko lang kayo bigyan ng idea about sa second tune natin. Ginawa ng 4% yung low to mid natin. So yung effect ngayon para sa akin is parang bigla-bigla yung feeling ng throttle. Kaya parang naiisip ko ngayon na next time parang ibabalik ko na lang yung sa unang ginawa na parang malakas din naman. Kaya lang pinataasan ko pa yung low to mid kasi parang sabi ko parang gusto ko pa, and then na-realize ko parang ngayon parang hindi ko na gano'n kakailangan kasi medyo mabigat din yung kamay ko minsan sa throttle, may mga times na gano'n, pero okay na okay siya. Isang bagay pa na ginawa nila, hindi ko nauubos na yung throttle ko. Let's say nasa 9,000 or hindi ko alam kung saan exactly, but around that RPM, naka 100% na throttle na ako. Hindi ko naman may share sa inyo or graphs, wala tayong ganun. Pero kung ano yung nararamdaman ko sa motor, pwede kong i-share sa inyo o mapakita kahit pa paano. Try natin mag-overtake dito sa mga truck na to. May motor. Parang ganun lang kabilis. Di ko alam kung ilang seconds yun, pero malakas talaga. By the way guys, yung tune na ginawa nila sa akin using yung Alien Tech na yun is level 1 tune pa lang. So kapag may dyno na ang Garage Monkey, ibang level na talaga yun. And doon ko lang din nalaman na pag-stock yung motor natin, alam mo yun, restricted sila. Kala natin naka full throttle tayo, hindi pa pala yun 100% na naka full throttle. Pero dito sa throttle natin manually, kala natin naka fully open na siya, hindi pala. Nang nakita ko yung files ng MT-07, yung ECU natin, ang daming mga naka remap sa MT-07. Kumbaga naka auto tune talaga yung MT-07. Ang dami niyang iba't ibang remap. So yung ginagawa pala dun ng MT-07 natin, kahit na naka open na exhaust ka, okay lang pala yun kasi meron dong mga remap na siya mismo yung maghahanap kung ano yung tune na mababagay sa motor mo pag pinagpalit ka ng exhaust, for example, ganun lang. Pero yung advantage naman ng tuning, ilalabas niya talaga yung potential ng motor. Ako hindi yung pinaka full yung gusto kong ilabas sa motor ko kasi gusto ko rin yung nasa safe side ako. And then at the same time, speaking of safe side, nakita ko talaga yung system ng Alien Tech na very safe talaga kasi kapag may mga digits ka doon na nilagay ng mga numbers, sobrang napakadaming numbers, nagbibigay siya ng warning doon sa computer na pwedeng ikasira ng motor, parang ganun, warning, basta nagwa-warning siya. The best talaga kasi calculated talaga ng Alien Tech yung mga pwede sa motor mo. Sobrang swabe talaga. So ayun guys, if ever na interested kayo, na willing din kayo na magpa-map or magpa-tune ng motor nyo, pwede kayong mag-message sa Garage Monkey. Ilalagay ko dyan yung link sa description. Ilalagay ko ngayon yung logo ng Garage Monkey. Screenshot nyo yan, pakita nyo sa kanila na napanood nyo yung video ko para makakuha kayo ng discount. Okay, screenshot nyo yung logo ng Garage Monkey dito sa video ko. And yung pricing kasi depende din sa motor, kasi may mga motor na medyo mahirap, may mga motor din na medyo mas madali. So iba-iba yung price. Basta ang importante, makakuha kayo ng discount para sa motor nyo at mas ma-enjoy nyo na maganda yung motor nyo. Kasi pakiramdam ko sa motor ko, parang bagong feeling ulit ng MT-07 na parang first time kong kumuha ng big bike. Dati ganun yung pakiramdam. Unang labas ko nito kagabi, hindi ko na na-video kasi umuulan. Sobrang kilig na kilig ako guys, sobra. As in, oh. Wow. Kita nyo naman, 5th gear yun pero ang power talaga andun pa din. Tsaka wala na kasi itong delay. Yung dati kasi may delay. So ibig sabihin, pag nag-throttle ako dati, parang may antay pa ako ng mga milliseconds lang naman siguro bago talaga siya lumabas yung power ng motor. Ngayon, sabay talaga sa throttle mo tsaka sa RPM, sabay talaga sila sa power ng motor, walang delay. Gusto ko lang din talaga acceleration, kaya pinataas ako yung acceleration sa second tune kasi yun yung kailangan. Mostly, yun talaga yung kailangan. Di ko naman kailangan yung mga 200 plus, di ba? Ang difference kasi, isa din, kaya ko naman magpatakbo ng mga 180, 190 dito. Pero yung difference kasi, ang bilis niya ng ma-reach yung ganong speed. Kaya parang nalulula pa ako sa ganong acceleration. Ito talaga yung third gear na to, hindi ko alam bakit sobrang lakas nito ngayon. So by the way guys, pag nakapag-ride pa kami, bibigyan ko pa kayo ng update about our MT-07 kasi yun naman yung talaga yung
gusto ko talagang mangyari na may share ko sa inyo kung ano yung mga improvements and at the same time mga benefit din. And sa previous video ko, nasa Garage Monkey tayo, napag-usapan naman namin dun kung ano yung mga bagay-bagay about sa tuning and at the same time kung dapat ba tayong matakot, mga ganun. So I suggest na panoorin nyo yung video na yon bago din kayo magpa-tuning, kasi yung video natin ngayon na pinapanood nyo is about sa experience ko na sa tune sa motor ko. Pero yung masasabi ko, hindi ko pa siya talaga totally ngayon na masasabi ng buong buo, kasi hindi pa naman ride to and kita nyo naman yung sitwasyon ng road. Pero of course, ramdam na talaga yung yung pagbabago ng power ng motor. And knowing that 4% lang yung dinagdag natin sa low to mid, 4%, mid to high 5%. Kung nakastock yung MT-07 mo, mararamdaman mo talaga yung mid to high na meron na talaga. Dati hindi masyado, para nagka-cut talaga yung power ng MT-07. So ayun guys, if ever, I will update you sa mga susunod na video about sa naging tune nitong motor natin. Pero ngayon talaga yung sinasabi ng puso ko, if ever na makapunta agad sila dito sa Rojas or makabalik agad ako, gusto ko ibalik muna yung first, kasi parang nakakadelikado para sa akin na ito yung second tune na ginawa namin. So ayun lang guys, andito na ako sa Pasig and tatakbo pa tayo ng mga around 50 kilometers siguro pabalik ng Rojas. And see you soon again sa susunod na video natin. Bye guys, thank you for watching. Thank you.